Ang ganda pala talaga niya, no? Ito na po yung papaya na gagawin kong atsara. So, bale, ginawa ko, ginadgad ko lang po siya, tapos binabad ko sa asin, at inanlawan ko, at pinigaan. Ayan, kasi maalat siya pagka hindi mo hugasan ng tubig. Ayan yung sitaw, tsaka yung ampalaya. So, sa amin po sa probinsya, ganyan po kami pag nag-atsara. Merong sitaw. Half cook lang po ito. Pinakuluan ko siya sa tubig ng mga 1 minute. Ang ampalaya ganun din. Tapos, pinigaan ko yung ampalaya. At meron tayong sliced na onion, bell pepper, meron tayong ginger, at meron din po tayong garlic. Tapos, meron din po tayong carrots. Ayan. At ito po yung liquid natin. Bale, ano po to? Yung vinegar, nilagyan ko ng asukal tsaka asin. So, baling ginawa ko, pinainit ko muna siya saglit para ma-dissolve lang yung ating asukal tsaka yung asin. Ayan, meron pa nga konting asukal, oh. Pero hayaan ko lang muna siya na medyo lumamig bago natin ilagay dun sa ating mga gulay. At baka magtaka kayo na bakit naninilaw, meron po siya konting turmeric. Ayan. Up. Ayan. Yung iba naman, ayaw nila nung may mga ampalaya. Kasi, di ba, mapait. Pero kami naman, yan po yung gusto namin. Maraming gulay na kasama. Yan lang. Mix-mix lang natin. Tapos, mamaya ibuhusan natin yung ating liquid. Lagyan pa pala natin to ng paminta. Yan po yung ating paminta. So, ayan na. So, ayan na po yung inad ko na liquid. So, ayan po, natakpan na siya ng suka. Ready na yung ating papaya. Atsarang papaya. Saan mo ito ilagay? Ayan o. Try mo nga pa kung... Hindi nga. I mean ko yung lasa niya. Kung sakto ba yung timpla. Diba? Colorful. Madami yung ampalaya. Taste mo muna. Masyado na yan. Di pa masyado naghalo yung lasa. Sarap yarn. Hindi ka naman makasabat. Sarap yan sa ano? Prito talaga. Oo nga. Masarap daw. So, itatabi ko to sa garapon dapat. No, mas maganda to sa garapon pa, no? Tapon mo na yung mga sauce na yun. Oo nga. So, ayan. 2 garapon po yung ating nagawa. At hayaan muna natin siya na maluto muna sa suka bago natin kainin. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Ganda ng alugbati, oh. Anong ginagawa mo, Dadong? Tataniman mo? Sayang. May mga seedlings pa tayo. Ito pa, oh. Sabi mo, tataniman mo to. Dati yan, taniman namin ng strawberries yan, eh. Bibili pa tayo ng ano tawag nito? Ano na naman? Pechay. Huwag ka na magtanim ng pechay. Mas ano yan, eh. Prone sa uod yan, eh. Yeah. Alam, dami na niyang nakaantabay na mga bulaklak. Nanggal No? na yung iba dyan. Pinron mo? Bakit? Kailangan na ilabas mo lahat. Tingnan mo yan. Kalabasa. Hanggang dyan, putol-putol. Oo nga, inalis niya yung mga naunang dahon Para makafocus na siya sa taas. sa taas.
Ganda ng mga tanim namin after ng 2 araw na ulan. Uy, ayan na nga. Ayan na yung bulaklak pa, oh. Tingnan mo to. Yung Alin? dati, Mm. parang nakakatuwa ano. Na wala kang ganito, wala kang backyard. Mm. Tapos wala ka ring mapagtaniman. Mm. Dati kasi masikip yung backyard natin, no? Maliit lang yung garden namin dati. Ngayon yung improvement ng ano. Ang dami mo ng space Alam ngayon. mo parang yung nakakatuwa na marami kang halaman. Mm. Iba-ibang klase. Yan yung katuwaan niya. Basta magiging creative ka lang sa ano mo. Sa garden mo, sa backyard mo. Mm. Marami kang magagawa. Yun nga lang, maraming tambak pero Maraming tambak. Sabi ko sa'yo, pwede mo ilagay dun sa shed. ano, Itabi mo yung mga hindi mo ginagamit na mga dyan, patubuan, paso. Kasi pangit pag nasa labas. Walang ganda talaga. Halap pa parang naging masukal. Yung mga kamatis mo. Ay, kasi ipuprune mo pa din naman, no? Second plant ko. Pinapalabas ko lang yung mga ano tawag nito, mga ibang Sanga? sanga niya. Dapat yan pa, yung mga bush na yan, putulan. Wala naman tao dyan sa kabila eh. Tsaka gusto din naman nila siguro yan na maputol yan. Kasi ayan o, tatakpan yung trailer nila dyan. Pagalitan pa tayo dyan. Yan, mas Cut lang naman. Di pa kausap mo sa may-ari. sana maglagay dito. Mm. Para malagyan ng kamatis dito. Kamatis sa gilid? Nakapaso? Hindi, nakadirect. Pwede. Nakadirect. Pwede siya kasi sa umaga naman dito yung nauna na sikat eh. Tsaka wala siyang as in puno na nakaharang. All day kumbaga yung sikat dyan. Ang tagal nito makadkad Kasi meron siyang parang snail. Kulay niya na ba talaga yun? O parang makikita yan pa pagka nagbukadkad na. ito naninilaw na rin siya. Kaya meron po siyang parang kagat-kagat ng snail. Snail na walang ano tawag doon, sabi mo? Slugs. Oh, slugs. Slugs. Wala siyang shell, no? Pero para siyang, alam mo yung parang kala mo dumi lang ng Kala mo uod. poop siya ng uod. siya ng Kulay itim. mga uod. Pero pag tiningnan mo pala siya, Buhay pala. buhay pala siya. Pasaway. Yan po yung kamatis niya dito. Inartehan din niya. May mga putol na sanga ng kahoy. Ang ganda pala tingnan. Yan. Mas maganda pala pagka ganyan, no? May arte-arte. Ito na yung pipino namin, oh. Yung okra, lumaki na din. So, punong-puno yung drum namin ng tubig. Ayan. Ito, Ayan, malapit nang bumukadkad din yung bulaklak niya. Ayan yung kulay niya, orange. Tapos yung peonies, ayan ang tagal-tagal po namin inantay, so finally ayan na siya. Ang ganda pala talaga niya, no? Akala mo kung hindi mo siya kilala or kung una mo palang nakita sa gantong bulaklak, akala mo rose, pero hindi pala. Ayan, sabi namin sa sunod bibili kami ng ibang kulay naman, siguro mas dark ng konti yung pagka pink niya. Ang ganda lang. So yung lumabas na is 4. Nasaan na ba yung iba? Sana tumuloy pa yung iba.
Ala, parang nangitim ito. Ala, parang na-dry. Oh. Hindi naman siguro. Parang na-dry yung ibang bulaklak. Pero ang ganda lang talaga. Ang cute. Nilipat niya dito pala yung sitaw. Dito kasi yung araw eh. Yung kamatis po niya na tinanim dito, mas hiyang na hiyang. Ayan o, tingnan nyo naman. Sobrang lalaki na. Nagdagdag pala siya dito oh. Hinabol niya dito yung mga cherry tomatoes. Ayan. Ang dami nating kamatis na maha-harvest siguro kasi oh, yung mga bulaklak na din. So ito yung mga dinagdag niya rin dito ng mga cherry tomatoes. Ayan, lumaki na din. At ito naman yung ibang talong nilagay niya dito. Alam, may bunga na yung okra. Ayan na. Ang lingkit-lingkit. So, dito naman, yung mga bell pepper. Ayan. Nagsilakihan na din. At, ayan yung mga beans. Nagdagdag siya ng bagong tanim. Ayan o. Tingin ko, hahabol pa yan eh. Ayan yung pipino, tsaka yung talong, oh. Ang tataba. Ito mga bagong tanim din niya na sili. Kamatis dito, ang laki na din. Nakakatuwa yung kamatis talaga, no? Kamatis, mabilis talaga. Walang kontra. Okay. Kahit sabihin mo na sobrang init, no? Talagang ano sila, maganda yung tubo nila. Saka tingnan mo dyan kung paano ko ba siya tinanim. Basta na lang niya tinusok tapos nilagyan ng ayan o, yung kaputol na sanga. Ganun. Aesthetic daw. Tanim niya. Magtanim lang kami, ganyan lang. Nagbutas na naman siya dito. Buta. Malaking tulong tong pambutas na to, no? Kasi hindi mo na kailangan pang yung maghukay. Yan, no? Di baterya lang. 20 lang yan. Useful ba naman? Lagyan natin ng magandang lupa bago tayo magtanim ulit. Mga ilang scoop? Tigdalawa pwede na siguro. Uy, dali. Ay! Sandali. Sorry. Ang kabaon may kamatis kasi walang problema yan. Mabilis kasi magano yan eh. Nabilis siyang magkaroon ng ugat. Saka mabilis tumubo. Kahit sabihin mo na naka-fold yung ano niya, puno niya, mas gusto niya yun kasi dadami yung ugat niya. Ano yan? Yung iba nga talagang pinapahiga pa, no? Para makakuha siya ng ayan, yung mga ibla-ibla na yan. Nagiging ugat. Nagiging ugat yan eh. Wow, hindi naka-jacket. Sana all. Sana all.
Nakakape na eh. Nakakape na. Oh, naputol. Nakailang seedlings ka na dyan, oh. Apat na puno. Paano hindi? Madami pa yung tapon kahapon eh. Sayang naman yung tubig. Flower na yan, parang spiky. Ayan ko, parang daisy na maliliit. Dito po kami kay Kuya. Oh. Okay lang yan. Oh, para siyang ano, amoy mansanilya pa. Na? Ang cute ng bulaklak na nabili ko. Amoy November. Ah, hindi ah. May magkanyang tanim kami dati. Hindi kasi nagbebenta kami ng mga bulaklak sa November. Ah, pangpatay. Okay na yan. Ayan. Kulang water din. Ligpitin natin. So, ayan po. Dalawin lang namin si Kuya. Tayo nakadalaw ng birthday ni Kuya. So, ayan po. Last time po kasi nagtanong sa amin about sa slot sa columbarium. So, ganun po yung columbarium nila dito. Nasa baba ng simbahan. Tapos, yun nga. Meron lang pong nagbabantay na bali, magpa-set ka lang ng appointment para i-assist kayo sa araw ng pagdalaw nyo. At yung isang slot pa, magkano yan pa? Siguro, May 2,000 yan? Nalimutan ko siguro na. ngayon mga ganun na. So po yung isang slot, ayun nga. Tsaka depende kasi sa laki din. Oo, may medyo maliit. Kumbaga, yung iba kasi parang ilang earn yung laman. Siguro yun nga, ang price dyan, mga ano yan, mga 2,000. So, ayan, kasi yung mga ganong bagay kasi, 'di ba, hindi naman natin maiwasan 'yan. So, pag halimbawa, dito kayo abutin or isa sa mga, alam mo 'yun, kapamilya mo dito abutin. So, pag ayaw nyo ng yung sa lupa mismo, may option naman na kagaya niyan, cremation, tapos ang urn niya is ilalagay sa dito sa columbarium. May naman, may nakikita naman kami dito mga cemetery, pero ewan ko nung time na yun pa, parang hindi natin na-inquire na. Ang sa atin Kasi yung purpose naman namin, in case na halimbawa balang araw, pag umuwi kami ng Pinas, yun, gusto namin dalhin. Tapos nakausap na rin namin dito yung yung nagbabantay. Sabi niya, meron lang may permit ka lang or basta may papel kang dadalhin para pag dumaan ka sa sa airport, yun yung ipipresent mo.